Idinawit ang alyansa para sa Bagong Pilipinas, House of Representatives, Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD at maging si House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe sa umano'y Oplan Horos, isang leaked document na iniulat sa pahayagang The Manila Times. Tumutukoy ang Oplan Horos sa planong pagpapabagsak umano sa mga Duterte kung saan nabanggit ang pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bunsod nito, nagpadala na ng sulat ang Lakas CMD sa National Bureau of Investigation o NBI upang formal na hiling makapagsagawa agad ng malalimang pagsisiyasat sa pinanggalingan at distribution network ng gawa-gawa umanong dokumento. Ito ay upang matukoy kung sino-sinong individual o grupo ang responsable sa paglikha at pamamahagi ng Oplan Horos document. Gayon din upang makapagsampa ng kaukulang criminal charges sa mga responsable sa fabrication, publication at sharing ng dokumento. Sa sulat ni Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco na naka-address kay NBI Director Attorney Jaime Santiago, malinaw umanong peke ang nilalaman ng dokumento at palsipikado ang pirma ni House Majority Leader Dalipe. Dahil dito, nabahira ng reputasyon hindi lang ng tanggapan ng House Majority Leader kundi maging ng House of Representatives at Lakas CMD. Nauna nang nagsampa ng kasong cyber libel complaint ang kongresista laban sa Manila Times Publishing Corporation, officers, editors at writers nito dahil sa artikulo. Itinanggi na rin ng Alyansa Campaign Manager na Navotas City Representative Toby Chanco ang Oplan Horos at tinawag itong fake. Naniniwala naman ang isang kongresista na ang ugat ng fake news at disinformation ang dapat na aksyonan ng pamahalaan. Ang i-address talaga ay yung ugat kasi yung mga mensahe naman na lumalabas sa iba't ibang spaces, whether printed media man yan or online, meron talagang iilang tao na sila yung nagka-craft ng mensahe at nagde-decide na ito yung framing ng message. Ang gusto natin balance, we target disinformation pero hindi natin nakikripple naman yung karapatan na ating mga kababayan or ng media. Samantala, wala pang pahayag kaugnay ng issue ang Manila Times. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.